So Jesus Christ invites us to come to Him, especially those who are heavenly laden. Special siguro tong gospel na to, lalong-lalo na sa maraming dinadala sa kanilang buhay. But what really does bears us down? What is really our burden? Ang burden ba natin ay yung mga pang-araw-araw nating suliranin sa ating buhay? But most especially, dapat nating maintindihan na ang bagay na presses us down and oppresses us is sin, kasalanan. Makikita natin yan sa buhay ng bayan ng Israel sa Lamentations, na yung mga bagay na nai-enjoy niya nung dating magaganda ay nawala dahil sa kanyang mga kasalanan. Pero hindi doon nagtatapos ang istorya. We all know that Christ redeemed us from our sin. And true rest lies in Him. So yun dapat yung maintindihan natin. Ang kapahingahan natin ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Hesukristo. At wag nating kaligtaan o wag nating palampasin ang imbitasyon niya sa atin araw-araw. Na tayo ay pumunta sa Kanya, lumapit sa Kanya. Dahil His yoke is light and His burden is light. Paano ba gumagaan yung burden? No? Kung isipin natin sa pang-araw-araw nating buhay, marami tayong burden. Pagtaas ng presyo ng gasolina, ngayon sa panahon natin ngayon, merong gera sa pagitan ng Israel at sa mga kalapit bansa nito. Pero ano ba talaga yung kailangan nating maintindihan sa umagang ito? No? Alam natin na mga burden sa buhay ay pare-pareho lamang na na-experience ng mga nasa Panginoon at ng mga wala sa Panginoon. Ang pagkakaiba is ang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin. Sabi doon sa gospel natin, we learn, natututunan natin. And ang tinuturo sa atin ng Panginoon Kristo is love. Yung tinuturo sa atin ay ang pag-ibig. Sa buhay natin, marami tayong dalahin. At kadalasan, ang dalahin sa buhay natin ay nagbibigay ng kalungkutan. Dahil ayaw natin ng mga problema. Iniiwasan natin ng mga problema. Pero dito sinasabi sa atin at tinuturuan tayo na sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, pag natutunan natin ang pag-ibig ng Panginoon, makikita natin na ang mga bagay na nagpapabigat sa atin ay magiging magaan. Halimbawa na lamang sa pagpapalaki ng mga anak. Alam natin sa ating mga magulang na nandirito, ay alam natin na hindi gawang biro ang magpalaki ng anak. Tuturuan natin yan, pag-aaralan natin yan, na-nourish natin yan, at dugo at pawis ang ating ini-invest sa kanila. At kadalasan bilang mga magulang, tayo ay napapagod. Pero kung meron tayong pag-ibig, tandaan natin, ang mga bagay na mabibigat ay gumagaan. Ang mga bagay na we think that gives us suffering is actually fulfilling us. Ito ay nakapagpupuno sa atin. Kaya nga siguro, nung pinapakita dito sa ating second reading, sa sinulat ni San Pablo sa mga taga-Corinthians, sabi dito, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. So when we are not yet in Christ, naiintindihan natin na, ngayon na kay Kristo na tayo, na ang akala natin sa buhay ay para lamang mabuhay. Para mag-survive araw-araw. Pero ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang mas mabuting paraan, ang paraan ng pag-ibig. Ang sabi dito, the last Adam became a life-giving spirit, which refers to Jesus Christ. Now, hindi lang tayo sa unang pagkakaintindi natin na tayo para lamang mabuhay. Pero ngayon ay meron na tayong purpose sa ating buhay. Ang magbigay ngayon ng buhay. Kumbaga, dati we are survival mode. But now, we are in a thriving mode. Tayo ngayon ay nagtatagumpay. At sa pamamagitan nito, hindi na natin ngayon alintana ang mga hirap ng buhay. Ito nga lang ay parang isang
bagay na nadadaanan natin, no? Meron diferensya na, no? May pagkakaiba na sa ating buhay. Dahil nga we have been created as a new creature, a new creation, sabi nga ni Saint Paul. And nilikha tayong muli ng Panginoon to, no, be adaptable to these things. Ngayon, yung mga problema natin, yung mga hardships natin, because of the grace and love of God, hindi na ito nagbibigay ng burden sa atin, no? Yung mga nakikita nating disadvantages sa ating buhay, it now becomes advantages. Yung mga problema natin sa buhay natin ngayon, it becomes opportunities, no? Nababago yung ating pananaw, no? Nababago yung ating pag-iisip dahil sa katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon. So what really matters is yung pag-ibig. Love lightens the burden. No? It lightens the burden. And hindi na ito para sa atin ngayon magiging pain, no? Hindi ko sa sinasabing nagiging sadistic tayo, no? Yung pain na nararanasan natin brings us joy. Kumbaga, just like what Christ did on the cross, no? Although it was painful, he was joyful in doing that. Just like in a mother giving birth, no? It is painful. May imagine lang natin mga lalaki, kalalakihan, kung anong pain ang pinagdadaanan ng mga nanganganak na babae. Pero after that birth, it is joy, great joy. Nakikita natin yun sa buhay natin at pinapakita yan sa ating buhay. So, ang importante lamang sigurong dapat nating maintindihan is na when Christ invites us, no, katulad ng mga gospel natin ng mga nakaraang linggo, no, invites us to the wedding banquet, no, wag nating kaliligtaan, let us not neglect it. Because the invitation of the Lord is important. Because only in Christ we will find rest, only in Christ we will find hope, and only in Christ we will find true peace sa ating buhay. And the burden, we see it a burden. Wala namang pagkakaiba sa mga burden natin. Nung naging Kristiyano tayo, hindi naman bumaba yung singil ng Meralco sa atin. Hindi naman tayo na-immune sa traffic. But we look at it in a different perspective. We look at it as an opportunity to glorify the Lord. Let us all stand.